Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Eto, mga kaibigan, dating presidente Digong tatakbo sa pagka-senador. Paulo Duterte tatakbo sa pagka-senador din. 2025. Ang kanyang bunsong anak na si Basti, mayor ngayon ng Davao, tatakbo ng senador 2025 din at tatakbo din ng pagka-presidente 2028. Mga kaibigan, naku po, matindi ito. Matindi na naman ang mga gagawin ito sa ating Republika ng Pilipinas, mga mahal kong taga-subaybay. Iyan po lahat ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, ako'y nagpapaalala muli, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito, mga kaibigan. Bago po natin bigyan ito ng pagtatalakay komentaryo, mga mahal kong taga-subaybay, pabor po ba kayo dito sa mag-aama Paulo Duterte, Basti Duterte, Digong Duterte ay muling ibalik nyo sa Republika ng Pilipinas para magsilbi bilang senador? At itong si Basti ay sa pagka-presidente 2028. Any reaction? Gusto ko pong hingin ang inyong panig dito ho sa ating ibinigay sa inyo na katanungan. May kalayaan po kayo, mga kaibigan. Heto, talagang marami ho ay ka nga po'y nagbibigay ng kanilang komentaryo buhat po sa kanilang sariling pananaw. Dito sa pinalabas ng mga Duterte, ang sabi nga ng iba, ng ating mga kasama, na mapagkakatiwalaan, hindi po bayaran ng mga vlogger, sabi nitong kaibigan natin na si Armandin, vlogcaster Armandin, ay isang pambababoy na naman sa Senado. Sabi naman itong ating kaibigan din na si Enzo Recto, attorney Enzo Recto, isang pambababoy na naman sa Senado. Talagang ay totoo naman yung sinasabi nila binababoy ang Senado, binababoy ang Republika ng Pilipinas. Pansinin niyo po, hindi pa sila nakapisto sa Senado, mga kaibigan. Itong tatlong mag-aama ay ganun na lang po ang pambababoy sa ating Republika ng Pilipinas. How come kapag ito ay lalong nakapisto na, grabing pambababoy na, grabing kalukuhan na ang gagawin nito at ipapakita, ipaparamdam sa taong bayan once na naluklok po ito. Tatlong Duterte ngayon pong darating na eleksyon. But Beno, ito po ang bigyan natin ng highlight. Nandiyan po, naka-plus sa screen. Pinakita ko po sa inyo, buhat sa ABS-CBN, 3 Dutertes to run for Senate, VP Sara Duterte says. Kinumpirma ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na tatakbo si Digong sa pagka-senador. Tatakbo si Paulo sa pagka-senador. Tatakbo si Basti sa pagka-senador 2025. Dito mga kaibigan, sa sunod kong babasahin, awag po kayong alis, pakinggan mabuti at unawain, ay kinumpirma din ho ni Sara Duterte na taon 2028 ay tatakbo si Basti Duterte
ng pagka-presidente. Bilisan po natin. Baka tayo kulangin sa oras. Eto po. Former President Rodrigo Duterte of Davao City, 1st District, Congressman Paulo, and Davao City Mayor Sebastian Duterte were around for Senate seat and 2025 election. Vice President Sara Duterte said yesterday. Kinumpirma po. Talagang tatakbo. Mga kaibigan, ito po ang nilalaman nitong artikulo ng ABS-CBN na pinakita ko po sa inyo. Binabasa po lang natin itong nilalaman. Nasa na? Ito pa. Lahat sila tumakbo si PRRD. Lahat sila pwede na tumakbo. Si PRRD as senator, yung kuya ko, si Paulo Congressman ngayon, senator, at si Sebastian Duterte, she told reports and ambush interview in Cagayan de Oro City. So maliwanag po. Yes, tatlo ang Duterte. For senator, yes, confirm. Iyan si added. So kinumpirma ni Sara Duterte. Nag-aabang ko kayo, Sabi kayong maabangan, Itong madinig na pagiging presidente 2028 ni Basti Duterte. Hindi po ito fake news. Mga kaibigan, mayroon po tayong pinagbabatayan according po dito sa artikulo ng ABS-CBN. Ito pakinggan nyo po kung tatakbo itong pagtakbo ni Basti sa pagka-presidente 2028. Ito. Ang sabi ng mama ko, tatakbo ng presidente ang aking bunsong kapatid na si Basti sa 2028. Ang sabi ng mama ko, babalik daw ako sa pagka-mayor ng Davao. Matindi mga kaibigan. Maliwanag ang sinabi dito ni Vice President Sara Duterte. Muli kong ulitin para sa lubos nyo pong pangunawa. Ayon dito kay Vice President Sara Duterte, ang sabi ng mama ko, tatakbo ng president ang aking bunsong kapatid na si Basti sa 2028. Ang sabi ng mama ko, babalik daw ako sa pagka-mayor ng Davao. Ang sabi ng taong bayan, bumaba ka na rin sa pisto sa pagiging Vice President na Republika ng Pilipinas, Sara Duterte. Ako, taong bayan po yun. Hindi po kadugsong ng artikulo. Yan po ay binigyan ko lang po ng komentaryo, public opinion. Hindi po kasama doon sa artikulo yun. Na ang sabi ng taong bayan, bumaba ka na rin sa pisto sa pagiging Vice President, Sara Duterte. Dinugsungan ko lang po. Kasi ayaw ko po kayong biktimahin ng anumang fake news. Kaya tayo po ay nagsasabi lang ng pawang katotohanan. So maliwanag ko, payag po ba kayo, mga kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay, na 2028 ay iluloklok nyo sa Malacanang itong si Basti Duterte. Yan po ay kinumpirma nito si Sara Duterte. Bilisan po natin, bigyan po natin ng kaunting komentaryo ito. Mga kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay, tayo po noon ay nabulag na at nabudol na dito sa ginawang strategy, taktika ni Duterte. Itong si Digong, bago siya mag-file ng candidacy para tumakbo sa pagka-presidente. Last minute na yun. But maaga po ang taktika nila ngayon, nag-announce. Kung matatandaan nyo po, ay nagpakalbo itong si Sara Duterte. Ako din po ay napaniwala noon. Ang simpatiya po natin ay na kay Duterte noon. Maraming taong bayan din ang sumimpatiya sa pagpakalbo ng kanyang anak na si Sara Duterte bilang protesta sa pagtakbo at gusto niyang patakbuhin ang kanyang ama na si Duterte. Yung pala natuklasan natin
na isang taktika, strategy para makakuha lalo ng simpatiya sa taong bayan na utusan si Duterte na tumakbo sa pagka-presidente sa pamamagitan ng taktika nilang dalawa na mag-ama. Kung wari ayaw-ayaw si Digong, yun ay gustong-gusto. Kaya't ginamit nilang estratehiya, magpaawa sa tao, nagpakalbo si Sara Duterte bilang protesta kuno, but scripted ho yun, mga kaibigan. In relation, bilisan ko na po. Kaya po nabanggit natin noon yung mga strategy nila, ay nagawa po nilang maging success, nakapambudol ho sila ng buto ng taong bayan. Ngayon ho, ang pinupulsuhan nila, kaya ho sila nag-announce ng ganyan. Biglang in-announce ni Sara Duterte upang pulsuhan din ng taong bayan kung kakagatin itong pagtakbo sa Senado 2025 nitong Digong Paulo Baste at 2028 diretso na sa pagiging presidente itong si Baste. Huwag po tayo magpalinlang dito. Ginagamit po tayo nito kung kakagatin natin ang strategy nito. Bagkos, ang dapat supli po natin dito, harangin, itakwil, sapagkat kapag naramdaman ho nila, mga kaibigan, na hindi kinakagat ng taong bayan, hindi kinakagat ng Republika ng Pilipinas, pipira ang tagasunod nila, hindi po nila gagawin ito na tumakbo sa Senado. Kaya't nasa mga kamay po natin, mga kaibigan, huwag nyo pong malaitin ang isang buto nyo at isang boses, mga kaibigan. Pag napagsama-sama ho natin yan, naharangin sa pamamagitan mo ng public opinion, mag-ingay po tayo diyan sa comment section. Mararamdaman ho nitong mga ito na walang suporta sa kanila. Magtatago ho ito at atras sa pagiging pagtakbo nitong sinasabi nilang mga posisyon. But mga kaibigan, kung ipapakita ho natin sa kanila, nasusuportahan po natin sila, naku po, mabilis pa sa alas 4, diretso nila itong plano nila na ito. Kaya mga kaibigan, ako po'y nakikiusap, ayaw ko naman pangunahan ang inyong ika nga po'y mga pananaw dito. But sa akin ho, huwag po natin suportahan, magpakita ho tayo ng anumang opinion. Napakalaking bagay po niyan pag napagsama-sama natin at sa pamagitan po niyan masasaktan sila, nalaman nilang walang suporta ang taong bayan, tuluyan na po itong maglalaho ang kanilang mga karera sa politiko, mga kaibigan. Alam ko, nakuha nyo po ang gusto kong ipunto. Ang dami ko pang bigyan dito. Nakikangay kaunting komentaryo, wala na po tayong oras. Pasensya na po, alam kong nabitin kayo, nabitin din po ako. Huwag pong kalimutan, huwag tayo magpagamit. Remember always, noon nabudol na tayo nitong si Digong. Huwag na tayo magpabudol muli dito sa taktika nila, strategy, upang maghari-harian muli sa ating Republika ng Pilipinas. Alalahanin po natin, wala pa sila sa Senado. Hindi pa sila nakaupo sa Senado. Hindi pa nakaupo bilang presidente. Ganyan na ho ang nangyayari sa ating Republika ng Pilipinas. Inaapakan po tayo, mga kaibigan, bagkos kaibigan lang po nila. Pagkakaibigan, ang nananalaytay sa kanilang mga dugo at pansariling interes. Hindi po pagsilbi ng tunay at tapat sa Republika ng Pilipinas. Bye-bye, palakpakan.